God will show us that open intimacy is available for us this year, 2011. These face-to-face encounters will become our portion, and God will give us the access to connect accurately with Him. God is going to give us visions, dreams, songs in the nights, divine knowledge, wisdom, revelation, discernment. Lahat ng to available sa atin once we have an open intimacy with God. Naiintindihan niyo po ba ang sinasabi ko? Lahat ng mga bagay na to na pinangarap ng mga hari, ng mga nakaraang hari, ng mga dugumbughaw pa noon, ng mga nauna pang mga apostoles kesa sa atin, yung mga nauna pang mga believers kesa sa atin ng mga unang panahon, yun po, mararanasan natin sa panahon natin if we will have an open intimacy with God. Amen? The Holy Spirit will bring us closer to God and unveil to us His Word. The Spirit of understanding and insight will become our portion. The Spirit of excellence will be on us as God fills us more and more of His presence, and God will tune our ears morning by morning to hear His voice. Alam niyo po, we do not have to be like those na sabi na lang, uy, kumulog, narinig ko yung boses ng Panginoon. You cannot expect the voice of God to be like roaring thunders always, to know that it is God who is speaking. Most of the time, He speaks with a still small voice. Yung napakalamig at napakaliit na boses, napakalambing na boses, at sinasabi niya sa'yo, anak, hindi yan. Etong gawin mo, anak. Huwag dapat yan. Again, the only question here is how we respond to God. Parang, alam niyo yun, ako personally, I am the type of person nang ayoko ng paulit-ulit. Pag sinabi ko na ng isang beses, yun na yun. Sa mga anak ko, ayoko ng makulit. Miski sa mga ibang tao, ayoko na ng makulit. Pag tinanong mo ako, sinagot kita, yun na yun. Ngayon, nasa sayo na kung susundin mo o hindi yung sinabi ko sa'yo o hindi. Kasi naniniwala ako dun sa sinabi ng Panginoon that one word is enough for the wise. Amen? Pero sinabi rin naman kasi ng Panginoon, it is within hearing and hearing of the Word of God na nakadevelop natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Pero kung talagang totoo sa puso mo ang makipagrelasyon sa Panginoon, hindi mo kailangan na ulit-uliting sabihin sa iyo ng Panginoon para ikaw ay tumugon. Iba ang pagtugon, iba ang pananampalataya. Doon sa lagi mong napapakinggan, lalong umaalab, lalong lumalago, lalong napapaigting ang iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Pero pag meron siyang sinabi sa'yo, hindi niya dapat ulit-ulitin ang sabihin sa'yo at saka mo lang susundin. Kung totoo ang pakikipagrelasyon mo sa Kanya, mentras narinig mo, dapat sinusunod mo na. And hindi dapat na ang maging attitude mo ay hindi sa akin sinasabi ng Lord yan. Hindi naman ako ganyan eh. Sa ibang tao niya pinagagawa yan kasi hindi ako ganyan. No. Our attitude is, Lord, because you meant me to hear those words, it means that you are saying something to me personally. Diba? Dapat ang maging attitude is, because I have heard those words and because I believe that you are saying something to me personally, then dapat, Lord, ano man yan na ikinokorek mo sa buhay ko, ipakita mo po sa akin at wag mo na po akong hayaang gawing uli. Hindi yung sasabihin mo sa sarili mo na, ay, hindi para sa akin yan. Ay, yan, para sa akin yan. Maganda para sa akin yan. Ay, pag hindi mo gusto yung naririnig mo, ay, para kay ganito yan. Hindi yan para sa akin. Please, let us stop being hypocritical. Let us stop being hypocrites. Every time that we hear the word of God, it only goes to say that God is speaking to us directly and saying to us that because I let you hear this word, it means that it also goes to say that you are also guilty of it. That there is a part of you
there is a part of your family that needs to be corrected this way. Do not care about the others as long as you have not yet corrected what is in you. Amen? Lagi po ang Panginoon pag nangungusap, kahit na general tayong nakikinig, it's always personal. Maski po ako, kahit na ako yung ginagamit ng Panginoon na nagsasalita ngayon, He is also speaking to me personally as it goes. No one is excused. Amen? Huwag niyo pong hayaan na i-deceive kayo ng kaaway sa paniniwala na hindi sa inyo sinasabi ng Panginoon ang mga bagay na ito. Kundi, ang dapat na maging attitude is, mentras Lord, sinabi mo, nawa mabago ako. Amen? Number 2, God is going to give us open heaven. This is based on Luke chapter 10, verse 17 to 20. God has given to us this revelation that there will be an open heaven for sons of God on the earth. Satan cannot block the path of light or blessings from heaven. Our prayers, our labors, our givings will not be hindered. God will move Satan out of the way. He will fall out of heaven like lightning. He is going down and we are going up. He is getting weaker and we are getting stronger. Amen? There is no longer a place for him in heaven. Sinara na. Diba? Ilang beses na naituro sa atin ni Pastor. Nasimula nung ang Panginoon ay ibinayubay sa krus ng Kalbaryo at kinuha niya po ang susi mula sa hell para sa heaven. At ito ay kanyang linisin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Si Satanas ay hindi na po nagkaroon ng pagkakataon na pumarot pa rito sa kalangitan. Amen? Ibig sabihin, ang kanyang kapangyarihan po ay humina na ng humina. Kung tutuusin, wala na. We can always say, Satan, you have no power over me. Kahit na ano yung ipinapakita mong yan, para lang yung, what is the modern term na hologram. Alam niyo po kung ano yung hologram? Alam niyo yung parang may ibinibim lang sila na ganyan, tapos pag ginanyan mo, akala mo buhay na tao, yung pala hindi buhay na tao. Yun ang hologram. Ganun lang po, yes, like sa 24 oras daw. Ganun na po yung kapangyarihan ni Satan sa buhay ng mga anak ng Diyos. Puro hologram na lang po. Para lang siyang horror movies na patuloy niyang ipinapakita sa'yo, whether you like it or not. Pero you can always say no. Bakit? Because God has given us the revelations. Because God has already opened the